Tutulang senatorial aspirant at former dean ng De La Salle College of Law na si Attorney Jose Manuel Jocno sa panukalang ibaba sa 9 na taong gulang ang age of criminal responsibility. Samantala, reforma sa sistema ng hustisya sa bansa ang pangunahing tututukan ni Attorney Jocno sakaling manalong senador sa 2019 midterm elections. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Hindi sang-ayon ang senatorial aspirant at dating law dean ng De La Salle University na si Attorney Jose Manuel Jocno na ibaba sa 9 na taong gulang ang age of criminal responsibility. Sinabi ni Jocno na nakalagda ang bansa sa United Nations Convention on the Rights of the Child kung saan nakasaad na bawal ang marahas na parusa sa mga bata. Bawal silang ikulong na kasama ng matatanda at bawal silang sentensyahan ng kamatayan o habang buhay na pagkakabilanggo. Pumayag tayo doon sa treaty na nakalagay ay hindi natin pwedeng ibaba below 12 years old ang age of criminal responsibility. Sabi pa ni Jocno na kilalang human rights lawyer, hindi dapat parusahan ang mga batang nagagamit lamang sa paggawa ng krimen. So ang dapat may pananagutan dyan ay hindi yung mga bata. Ang dapat may pananagutan dyan ay yung mga sindikatong kumukuha sa kanila. At yung mga magulang, siguro na pinapabayaan yung kanilang mga anak. So yung penalties ay hindi dapat ang dapat hindi bibigyan ng penalty, hindi yung mga bata. Ang bibigyan ng penalty, yung mga sindikato at yung mga may responsibilidad sa kanila na pinapabayaan sila. Reforma sa sistema ng hustisya sa bansa ang pangunahing tututukan ni Jocno sakaling manalong senador sa parating na halalan. Sabi niya, ang baluktot na hustisya sa bansa ang pinakamalaking hadlang sa pag-angat ng buhay ng mga Pilipino. Tanong ni Jocno, paanong aasenso kung hindi na pananagot ang mga magnanakaw sa pera ng gobyerno? Naalaman ko na hindi na sapat yung pinaglalaban ko sa loob ng arena ng hukuman. Dahil yung mismong sistema ng hustisya natin ay hindi na makatarungan. At pag sinabi natin, patas ba yan ang labanan dyan? Pag ang kalaban ng mahirap ay mga malalaking tao, alam naman natin lahat hindi totoo yan. Isa rin sa nais isulong ni Jocno ay alisin sa mga korte ang mga kaso patungkol sa mga negosyo at sa halip ay idaan na lamang sa arbitration ang mga ito. Ipinangangako ko na ako ay magiging boses ng mga mahihirap, na ipagtatanggol ko ang kanilang karapatan at lalong-lalo na ay ako ay magiging boses ng katarungan para sa lahat, lalong-lalo na yung mga nangangailangan at nasa laylayan ng ating lipunan. Roderick Mendoza, UNTV, News and Rescue, Quezon City.